Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang kumpirmadong binating di umani na presumptive president ng bansang Amerika na si Joe Biden, ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Ayon nga sa balita ay nag-usap ang dalawang ito sa telepono kung saan mismo ang White House ang kumumpirma na talagang kinausap ni President Joseph R. Biden Jr. ang newly president-elect na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kanya pa di umani kinongratulate sa katatapos lamang ng pinakamakasaysayang halalan sa bansang Pilipinas. Ayon pa sa presidente ng bansang Amerika ay umaasa daw di umano siya sa makatrabaho niya ang newly elected president na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Ayon pa di umano sa marami sa ating mga kababayan ay ang pagbati daw di umano na ito ni president ng bansang Amerika sa newly elected president na si Bongbong Marcos Jr. ay isang malaking sampal daw di umano sa mga dilawan at pinklawan, lalong-lalo na sa kampo nila ni Robredo na kung saan marami ang nagsasabi na inilaglag daw di umano sila ng bansang Amerika kasi matatandaan kamakailan lamang nakalat di umano sa mundo ng social media na magkasundo sila ni Robredo at ang bansang Amerika. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas mangyatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang inilaglag daw di umano ng bansang Amerika ang kampo ni Leni Robredo matapos di umano kausapin ng presidente ng bansang Amerika na walang iba kundi si Joe Biden ang newly elect president na si Bongbong Marcos Jr. matapos ang makasaysayang halalan ng bansang Pilipinas. Ayon nga sa nasabing balita ay kinongratulate ni President Joe Biden si President-elect Bongbong Marcos at nagsabi pa na umaasa di umano siya na makakatrabaho niya ang nasabing new elect president. Ayon pa di umano sa official statement ng White House. From White House, President Joseph R. Biden Jr. spoke today with President-elect Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines to congratulate him on his election. President Biden underscored that he looks forward to working with the President-elect and to continue strengthen the U.S.-Philippine alliance while expanding bilateral cooperation on a wide range of issues including the fight against COVID-19, addressing the climate crisis, promoting broad-based economic growth, and the respect for human rights. And matapos nga naging official statement na ito ng White House ay sagot naman ni newly elect President Bongbong Marcos, the Philippines has always held the United States in a high regards as a friend and ally and a partner. I have also invited President Biden to my inaugural on June 30, which could further fortify the relationship of the two countries. And matapos nga naging pag-uusap na ito ng presidente ng bansang Amerika na si President Joe Biden at ang newly elect President Bongbong Marcos Jr. ay agad naman nagpaabot ng kanyang pagbati ang US State Department Secretary Antony Blinken kung saan kanyang kinongratulate ang pagkapanalo ni newly elect President Bongbong Marcos Jr. At ayon nga sa kanyang official Twitter post, congratulations to the people of the Philippines on their national election and the President-elect Marcos on his victory. We look forward to working together to strengthen our enduring alliance with the Philippines. And ayon pa sa official report inilabas ng SMNI News Channel at ng Inquirer.net sa kanilang official website, from Inquirer.net, BBM binati na ni US President Joe Biden sa panalo. Nakausap ni sina Bongbong Marcos Jr. at US President Joe Biden at binati ng huli ng una na pagkapanalo na nakalipas na eleksyon. Sa inilabas na pahayag ng White House, sinabi
Sinabi sa pag-uusap ng dalawa na sinabi ni Biden na umaasa siya na magpapatuloy ang magandang relasyon ng dalawang bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa nais ni Biden ay magandang kooperasyon ng Pilipinas at US sa maaaring isyu kasama ng patuloy na pagtugon sa COVID-19 pandemic, climate change, pagpapalago ng ekonomiya at pagrespeto sa mga karapatang pantao. Una nang sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, talaga ng ating Pangulo, guys. Talagang nilalapitan talaga siya ng mga matas na tao. Tulad yan, US, guys. Di ba? Grabe. Tagapagsalita ni Marcos na magiging mabuti ang relasyon ng Pilipinas at United States, ngunit aniya ang relasyon ay hindi magiging eksklusibo. The interest of the Filipino people and the national interest comes first and it will never be compromised, especially our territorial integrity, at dagdag pa ni Rodriguez. Ayon naman sa naging official report na nilabas ng SM9 News Channel sa kanilang official website, from SM9 News Channel America, binati ni Presumptive President Bongbong Marcos. Binati ng Amerika si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pangunguna nito sa presidential race sa katatapos na eleksyon. Ayon kay Secretary of the State Antony Blinken, patuloy itong makikipag-ugnayan sa bansa para mapalakas ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. Dagdag pa ni Blinken ay bilang kaalyado ng bansa, ipinagpapatuloy nito ang pagsulong ng karapatang pantao para sa mas konektado, maunlad at ligtas na Indo-Pacific region. Ayon naman sa opisyal ng White House agent na si Kurt Campbell, bagamat may historical consideration ay pinagpapatuloy rin ito ang pakikipag-partner sa bansa para sa seguridad, kalakalan at ekonomiya. Magugunitan na nakakuha ng mahigit 31 million na boto si Bongbong Marcos base sa unofficial and partial results mula sa commissioner election. And sa naging official report na ito na inilabas ng Inquirer.net sa kanilang official website, ay marami sa ating mga kababayan na nagsasabi ng ginagawang pakikipagsundo na ito ng bansang Amerika sa newly elect president si Bongbong Marcos Jr. ay talaga namang isang malaking sampal sa kampo nila ni Robredo, matapos kang mapag-alaman na kumakampi daw di umano si Vice President Robredo sa bansang Amerika noon. Malamang yung mga dilawan, guys, kung nabaltaan nila ito nun. Grabe, malamang nagsisiiyakan ngayon yung mga yun. Para di umano'y hadlangan ang pagkapanalo ni newly elect president na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang inay at komento sa mundo ng social media. At ayon nga sa kanila ay talagang matutupad na ng newly elect president si Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pinangakong pagkakaisa hindi lamang ng bansang Pilipinas kundi pati na din ng ibang karating bansa. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman na magagawa na ni newly elect President Bongbong Marcos Jr. ang uling abilin ng kanyang yumaong na ama na si dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos na make the Philippines great again. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hineng at komento tungkol sa video na ito, please comment it down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!